po sa Tagalog Wire, napaka-sarap pakinggan ng mensahe ng awit sa iyong mga yapa. Tayo po manalangin, dakila ka, O Diyos, pangyarihan. Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay. Kaya niyo, Panginoon, na ibigay namin ng araw na ito, oras na ito, Panginoon. Upang ipagpasalamat namin sa iyo ang iyong patuloy na ipinaparanasan sa aming pinaputihan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mensahe ng buhay na siya namin marinig. Ilagay niyo, Panginoon, sa inyong likuran ang panglingkod dito upang patuloy na matanggap namin na ikaw ang Diyos ang nagpahayag. Banal na Espiritu, ikaw ang siyang magsahila sa pangalan namin ng Jesus. Amen. Si Kristo ang kapayapaan. Yan po yung magiging direction ng ating ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Kung napakinggan po natin mabuti, yung binasa ng ating tagapanguna na si Daniel, mababasa po natin dito 3 beses. Sinabi ng Panginoon, sumaiyo ang kapayapaan. O sumainyo ang kapayapaan. Bigyan na po natin ng kunting paliwanag. Alam mo kung bakit sinabi ito ng Panginoon? Dahil nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, nung siya po ay naghihirap, nung siya po ay hinuli, at itong mga alagad na ito ay nagkaroon ng kunting problema. Hindi naman medyo, minor lang naman. Medyo natakot sila dahil yung kanilang leader, yung kanilang teacher, yung kanilang guro ay hinuli. Alam naman natin yung mga Romano ay makapangyarihan ng panahon na yun. Sila talaga ang nag-ahari in terms of decision. Lahat ng kanilang gusto ay masusunod. Walang sinabi ang hari ng Romano na hindi natupad. Ang kalungkutan lang dito, mga kapatid, nakipagsagwatan itong mga leader ng simbahan. Yun ang nakakatakot. Yun ang isa sa malungkot na nangyari noong panahon na yun, na dapat itong mga leader ng iglesia na ito ang siyang magbigay ng suporta sa isang taong ipinadala sa atin upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Akala nila natalo nila gawa ng Panginoon, pero nanay pa rin ang kalooban ng Diyos. Kapayapaan. Bakit kapayapaan? Alam ng Panginoon, darating sa sitwasyon na mararanasan ng kanyang mga alagad ang ganitong pangyayari sa kanilang buhay. Tingnan ninyo sino nga ba namang grupo ang mag-meeting ng 10 oras ng gabi? Diba dapat kapag may isang grupo, mag-meeting yan, hindi oras ng pamamahinga, oras ng walang nakakakila sa kanila. Pero dito, sa ginawa ng mga alagad, nagkaroon sila ng pagpupulong, at ang nakakatuwa pa nito, nakalak pa yung kanilang mga pinto. Imagine niyo, mga kapatid, sa takot po nila, dahil baka naman ay sila rin ay huli ng mga Hudyo na ito o ng mga soldier ng ating ng Romano, ay baka ipakot din sila sa krus katulad ng kanilang Panginoon. Pero dahil sila ay mahal ng Diyos, hindi po inalaman na yun yung mangyari sa kanila. Ang nakakalungkot, alagad na sila ng Panginoon, natatakot pa rin sila sa ganung sitwasyon. Paano mangyayari? Paano may i-relay natin sa panahon natin ito? Paano natin may tutugma sa panahon natin yung ganitong pangyayari? Mga kapatid, sa dami ng mga alalahanin, sa dami ng mga problema na dumarating sa tao, nawawalan po siya ng kapayapaan o peace. Tingnan niyo yung katabi mo. May kapayapaan po ba siya? Alam niyo, ma-identify natin, makikita agad natin kung yung tao ay mayroong kapayapaan sa buhay. Una, dapat meron daw po tayo kapayapaan sa pag-iisip. Sabi mo sa talim mo, kapayapaan sa pag-iisip. Yan.
Bakit kapayapaan sa pag-iisip? Kapag meron kapayapaan sa pag-iisip, mga kapatid, wala nang iniisip na masama. Tama? Wala kang iisipin na anumang bagay na maaaring maka-apekto sa pagkatao mo. Yun ang nangyari sa mga alagad. Nag-isip sila ng masama. Na bagay na nangyari sa Panginoon, sa kanilang guro, ay mangyari din sa kanila. Pero hindi po yung alam ng Lord. Kaya ginawa nila, nagkaroon sila ng sarili nilang paraan. Maganda naman, nagkaroon sila ng sarili nilang paraanan. Pero problema, may takot. Ayaw ng Lord na nagpupulong ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alagad, na sa pagpupulong nila ay takot naman ang nararamdaman. Ayaw ng Panginoon na tayo mananampalataya ngayon, na nagsasama-sama tayo, pero may takot ka sa buhay. Amen? Huwag tayo matakot. Kasama natin ang Diyos. Sabihin natin lahat, kasama natin ang Diyos. Sabay-sabay. Kasama natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ito po yung isa sa pinaka major problem ng mga alagad. Yung nagkaroon sila ng takot. Yung takot pala na yun, sa kanila lang din ang galing. Dahil nag-isip sila ng masama eh. Ikaw ba naman kung alagad ka ng Panginoon, matatandaan mo lahat ng sinabi niya sa'yo. At laging sinasabi ng Panginoon kapag ka po siya ay pupunta sa mga lugar, kapag ka po siya ay nagbibigay ng mensahe, alam naman natin ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Tama? At kapag ka hindi tinanggap ng isang tao, sinasabi niya sa isang tao ito, sumayo